Alam niyo ba mga mamis na meron tayong isang kamamis na nag-sponsor sa mga bedsheet at punda ni Athena. At ngayong araw nga dumating yan mga mamis. Kaya naman tara't samahan nyo ko na tignan or i-unbox itong mga to. Napanood kasi niya mga mamis yung vlog ko nga na nagpalit ako ng bedsheet doon nga sa kutsyon or sa kama ni Athena. At yung inilagay ko nga na isang bedsheet doon, sira na. Tapos yung isa tinapon ko na. Tapos yung pinatong ko na lang, yung ginagamit namin na sa pen tuwing meron kaming bisita. Para nga mas maganda tignan yung kama or yung kutsyon ni Athena. Habang isa-isa ko nga binubuksan itong mga to mga mamis, gusto ko lang ulit magpasalamat or mag-thank you kay Ma'am Shimaverin. Hindi ko lang sure kung name niya ba yon or name ng anak niya at hindi ko na lang din kasi ilalagay yung kanilang Facebook dito kasi nga para na rin sa privacy nila, lalo na nga yung anak niya, yung kanyang profile picture doon. Nahiya na rin kasi ako mga mamis mag-asa kanya kung okay lang ba na ilagay ko yung Facebook niya dito kasi nga minsan mga mamis sa mga nagbibigay na mga gifts sa amin, lalo na kay Athena, hindi na talaga nagpapamention or hindi na talaga pinapalagay yung Facebook nila dito sa vlog kasi nga minsan may nagbe-message sa kanila nanghihingi din ng tulong. So anyway mga mamis, maraming salamat ulit kay Ma'am Shi na nagbigay or nag-sponsor nga para sa bedsheet ni Athena. Kasi alam niyo mga mamis, plano ko talaga December na lang bilhan ulit si Athena kasi nga meron pa namang isang napapakinabangan tsaka meron naman ako naisasapin. Alam niyo naman ako mga mamis, 'di ba? Ugali ko naman hangga't meron pa hindi talaga ako bibili ng bago. Bali dalawang bedsheet pala to mga mamis at dalawang punda. So etong hawak ko ngayon na gray na my heart, medyo may kamahalan to pero ang ganda ng tela niya mga mamis. Tsaka kung di ako nagkakamali, waterproof to mga mamis eh. So kahit may matapon na tubig, hindi tatagos doon sa kutsyon ni Athena. I mean, hindi na pala siya sobrang mahal mga mamis. Parang pa 400 na kasi yung ganong bedsheet. Ito namang isa mga mamis, ito mura lang to. Parang nasa 200 lang to. Dapat talaga dalawang ganito yung bibilin ko. Pero gusto ko muna kasing i-check yung tela kung maganda bago ulit akong bumili. Kasi ang ganda ng mga ratings at saka reviews niya mga mamis eh. And in fairness naman mga mamis, maganda nga talaga yung tela noon. Pero ayoko magpabudol sa ganda lang niya talaga dahil bago pa. Gusto ko muna siyang matry or magamit ni Athena ng mga ilang beses. And kung maganda talaga, hindi madaling masira, mag-check out pa ako noon. Tapos bumili lang din pala ako ng punda kasi nga para may kapartner yung isang bedsheet niya. Meron naman na kasi kaming gray na punda. Gusto ko na nga talaga sanang labhan yun mga mamis para nga maikabit or mailagay na sa kama ni Athena. Hindi pa kasi alam ni Athena yan mga mamis at hindi niya pa nakikita kasi gusto ko nga siyang i-surprise. Masaya kasi si Athena mga mamis tuwing meron siyang mga bagong gamit. Lalong-lalo na nga pagdating sa kama niya may bago siyang bedsheet, may bago siyang punda. Sobrang saya talaga niya ni Athena. Pero kasi mga mamis, kailangan ko munang unahin na labhan itong mga gagamitin or mga susuotin namin para nga sa araw ng graduation ni Athena. 3 piraso or 4 na piraso lang naman to mga mamis. Pero ang gagawin ko, i-washing ko to. Papaikutin ko sa washing para nga hindi ako mahirapang magkusot. Alam niyo naman, nung mga nakaraan, hindi talaga maganda ang pinagdaanan ng katawan ko. Wala naman talagang problema sa mga kamay ko mga mamis kung kukusutin ko to. Pero para nga sigurado, papaikutan ko na lang to isa-isa sa washing. Tapos babanlawan ko ng kamay ko. Ngayon kasi mga mamis, dahil nga natakot ako sa naging sitwasyon ko nung nakaraan, dahil alam niyo naman kung napanood niyo tong vlog na to, hindi talaga ako ngayon yumuyuko. Ang pinapractice ko talaga ngayon ay ang hindi yumuko kasi sa pagyuko talaga ako nagkaroon ng problema. Nilimitan ko na yung mga pagkilos ko mga mamis. Walang problema kung magkilos or maglinis ako dito sa loob ng bahay. Hindi na lang talaga ako pwedeng magbuhat ng mabigat. Actually, hindi naman talaga ako nagbubuhat ng mabigat. Pero ang problema, minsan nakakalimutan ko sa sobrang busy ko sa paglilinis, sa pagkilos. Kung napapansin nyo sa lahat ng vlog ko, napapayuko ako, diba? So, yun yung nagiging problema mga mamis. Kailangan talaga hindi na ako yumuyuko. Kaya ngayon mga mamis, kapag meron talaga akong kailangan kunin or merong nalaglag, hindi ko na dinadampot yan, hinahayaan ko lang yan dyan. Minsan, pag tulog si Athena, antayin ko siya magising, sa kanya ko ipapadampot. Or di naman kaya, antayin ko si dading dumating. Pag nakita niya yung merong nalaglag, hindi ko dinadampot, siya na yung nagkukuha. Basta wag lang talaga akong makayuko. Wag ko lang mabaluktot yung katawan ko. Itong mga damit na gagamitin namin mga mamis para nga sa graduation ni Athena, dapat talaga nung bago ako magkasakit or bago ako makaramdam ng hindi maganda sa loob ng katawan ko, nilalaban ko na to. Kaya lang nga dahil nga ayun nga bigla ako nagkasakit, hindi ko siya nalaban agad. Nung araw na to, kinabukasan na yung graduation ni Athena. So dahil nga ilang piraso lang naman yung mga mamis na isampay ko na nga siya doon sa labas, as kinuha ko na nga itong basurahan na binilad ko. So tignan nyo kung paano ko siya ilapag. Dati hindi ako ganyan maglapag ng basurahan, diba? Talagang yumuyuko ako. So ngayon ganoon na yung ginagawa ko para lang hindi matupi yung tubo ko sa loob ng katawan. So ito pala isa sa mga ginagawa ko kapag wala talaga si Athena or si Daddy. Kukuha ako ng upuan para maabot ko yung mga nahulog or natumba doon sa lapag para mas madali. Kung nakita nyo hindi ako yumuko, tamang abot-abot lang. Fast forward naman tayo mga mamis, mga bandang hapon naman to at nagpunta kami ni Athena dito sa Kai Mall kasi mga mamis, yung nag-sponsor ng bedsheet kay Athena or mga bedsheet kay Athena, ang sabi niya kapag may sobra nga daw ipang Kai Mall namin. So alam na alam talaga ng mga follower ko
mga mamis na ang hilig-hilig namin ni Athena sa Kai Mall. Nung nakaraan pa talaga nagaya to si Athena, gusto daw nga niya ng Belgian waffle. Pero nga ang problema, dahil nga may sakit ako noon at hindi ko pa kaya talagang lumabas, sabi ko kay Athena ibang araw na lang. At ito na nga yung araw na yon mga mamis. Kasi nga nawala naman yung sakit ang tagiliran ko. Yung pa ako mga mamis, mabilis pa rin bang pagod ngayon. Pero dead man na lang kasi nga pinangako ko to kay Athena. Tsaka itong si Athena mga mamis, hindi talaga to mahirap bilhan ng pagkain. Kapag sinabi niyang gusto niya ng Belgian waffle, tapos isa lang, hindi mo siya pwedeng bilhan ng dalawa, hindi mo siya pwedeng bilhan ng tatlo kasi gusto niya isa lang talaga. Tapos may drinks lang, masaya na siya doon. Kahit nga lokin mo siya mga mamis na kung gusto ba niya bilhin ng isang slice na cake, gusto niya ba ng donuts, gusto niya ba ng milk tea, sasabihin niya ayaw niya yon. Sasabihin niya okay na sa kanya yung isang Belgian waffle. Basta kung ano lang yung gusto niya ng isang araw na yon, yun lang yun at hindi mo na siya pwedeng maalok na ibang pagkain kasi tatanggihan niya na talaga yan. Actually mga mamis, itong Belgian waffle na to, dapat talaga siya ang magbabayad niyan kasi meron naman daw siyang naipon galing nga sa baon niya. Pero sabi ko kasi sa kanya, merong nagbigay sa kanya nga ng pambili niya ng pagkain dito sa Kai Mall kaya itabi na lang niya yung pera niya. Kaya ako din pala napili na magpunta dito sa mall na to nung araw na to kasi yung kaibigan ko nga dito niya i-celebrate yung birthday ng anak niya. Pero simple lang naman mga mamis, dinner lang naman at ililibre nga kami. Syempre makakalibre na ng dinner, tatanggi pa ba ako? So etong waffle na to, bale ito na yung merienda namin. After lunch pa lang talaga mga mamis, nandito na sila, yung mga kaibigan ko, tsaka nga yung anak niya kasi nga pinag-playhouse pa nila, pinag-unli muna nila sa playhouse para nga masaya. Tas mga bandang 6 nga, ayun nga, lobas na sila sa playhouse at ito nga tumwesto na kami dito sa may tapat ng stage para habang kumakain na nanonood ng banda. Bale ito pala si Sai, ang anak ng kaibigan ko na sobrang kulit pero mabait naman, makulit lang talaga. At dahil nandito naman na kami sa loob ng Kai Mall mga mami, syempre hindi pwedeng kalimutan ang mag-shot-shot. So sila lang naman yung nag-iinom mga mami sa kasi dati naman kahit wala akong sakit, hindi naman talaga ako umiinom, mahilig lang talaga ako tumambay sa mga inuman. So sinamantala na namin mga mamis na nandito kami sa may tapat ng stage para nga habang nakikinig ng mga banda or kumakanta sa stage, syempre may mga nagiinuman at syempre kami tamang kain lang. Bale itong si Sai mga mamis, nag-celebrate siya ng 3rd birthday niya. Alam niyo mga mamis, nakita niyo na to sa vlog ko, naalala niyo pag gumagawa kami ng pulburon dati, may baby kaming kasama. Siya yun mga mamis, ang bilis ng panahon, 'di ba? 3 years old na siya ngayon. So anyway mga mamis, hindi naman talaga kami nagpagabi ng gusto dito. Talagang pagkatapos namin kumain, nagpababa lang kami ng kinain, tapos nagkanya-kanya na din kami ng uwi.